So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, mag-unbox na tayo ng super duper mura na smartphone ngayon. At ito ang Infinix Smart 10 Plus. Dumating na yung ating in-order. Maganda kaya to? Tara, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating first impressions dito sa Infinix Smart 10 Plus. And finally, dumating na po ang ating in-order nung payday sale. So itong Smart 10 Plus ay sobrang mura lang sa online dito sa ating View Products. Nasa 4,000 plus lang po itong device na to with 4GB of RAM and 128GB of internal storage. There's a possibility na makuha nyo pa to ng mas mababa, depende na lang po sa offer. At syempre, pag clinic nyo yung ating View Products. Yung View Products kasi natin dito, meron pong special voucher na naghihintay para sa inyo. Pag bumili kayo nito, ang laki po na madi-discount nyo, up to 1,000 pesos off. Kaya kung naghanap kayo ng sobrang murang Infinix Smart 10 Plus, dyan na kayo bumili sa ating View Products. So yung napili nating color is yung Iris Blue. At yun nga, based sa aking first impressions, wala silang ganong pinagkaiba ng Infinix Smart 10. Pero tingnan natin sa ating unboxing, baka magustuhan ko rin yung itsura ng Infinix Smart 10 Plus kasi mukha nga siyang Google Pixel. And ayan, meron siyang 6K battery. At ito na naman tayo, huwag kayo malilin lang dito na nakalagay 8GB of RAM. Ito lang po RAM niyan, yung 4GB of RAM lang. So tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo ko unbox itong napakamurang Infinix Smart 10 Plus. So ito yung box ng Infinix Smart 10 Plus. Ayan. So 4GB lang RAM nito. Dito na naman tayo, huwag kayo malilin lang dito na nakalagay 8GB of RAM. Pero in reality, ito lang po talaga ang RAM niyan. 4GB of RAM, extended RAM lang po yung isa. At 128GB of internal storage. So, very identical din naman sa box ng Infinix Smart 10. At hindi po ito yung color na nakuha natin, na yung color blue. Pero lahat ata ng box ng Smart 10 Plus or Smart 10, kulay black yung model. So, yun nga, meron siyang napakalaking battery capacity. So, almost same specs naman sila ng Smart 10, pero mas malaki lang ang battery nito. Meron siyang 120Hz screen refresh rate. Mataas ang nits of brightness niya. Infinix AI of course. Dual stereo speakers. Ayan sa likod niya, meron tayong 6K battery, 120Hz screen refresh rate, water and dust resistant, dual stereo speakers, and the MediaTek and the Unisoc T7250 chipset. So open na natin tong Smart 10 Plus. Ayan. So, bubungad sa atin is of course yung smartphone. Mamaya na to, tingnan na natin yung content ng box. Meron dito. So, ito na naman tayo sa license by Qualcomm. Ito po ay I think sa mga free link nila to. Pero baka ma-mislead kayo na akala nyo chipset nito is Qualcomm. Hindi po. Meron lang technology ang Qualcomm na nilagay nila sa Infinix smartphone. So, meron tayong Type-C. Si paring brick na... Oh, wow. Yun, 18 watts. 18 watts na itong included, which is okay. Smart 10 Plus, user manual. Okay, and syempre, ay, hindi na naman si Maring Jelly Case. Ang hilig talaga ni Infinix sa ganito, yung hard case na ang pangit. Tapos, si BBC Eject Tool. So, yun lang naman yung included sa box. Next, dito tayo sa mismong smartphone. So, Infinix Smart 10 Plus. So, very interesting kasi yung design nito. Mukha siyang Google Pixel. Okay, so, tingnan natin to in color. Ano ba tawag dito sa color na to? Iris Blue. So, in 3, 2, 1. Wow, o, diba? So, again, tanggalin nyo yung stereotype na hindi po to inaalis para sa warranty. Alisin nyo na yan. Ang pangit tignan sa smartphone yan. So, ang tinitingnan naman when buying sa warranty pala is of course yung box and yung serial. So, ayan na yung Infinix Smart 10 Plus in Iris Blue. So, for me, maganda talaga tong design nito. Ito yung nakakuha ng attention ko, yung design ng Infinix Smart 10 Plus. Diba, usually normally lang camera, vertical, ito horizontal, mala Google Pixel nga. So again, dual camera siya, pero ang useful lang dyan is yung main camera. Ang ganda, to be honest, nung color din itong Iris Blue. Mukha rin siyang yung iPhone 16, yung ano tawag doon? Yung aquamarine nila.
Ayan, so, and medyo ginagaya na rin ni Infinix yung 17 Pro or 17 series. Nakita nyo to, meron siyang shadow dyan na, rectangular shape. Ayan, no. Diba sa iPhone 17 ngayon, 17 Pro Max, meron silang parang nasa gitna na square. Ito rin meron, no. Hindi lang makita masyado sa video. Pero namimik niya na rin agad yung design ng 17 Pro Max or 17 series na pinaghalong iPhone 16 na pinaghalong Google Pixel. So, grabe. Ang ganda ng design nito, paniguradong eye-catcher yung design nitong Infinix Smart 10 Plus, and even the camera module, maganda yung pagkagawa. Ayan, no? So, lightweight naman siya and plastic material. Sa right side, nandito ang ating power button, /fingerprint scanner, and yung volume rocker. Sa taas naman is yung secondary speaker grills. Sa left side is SIM tray. Tingnan natin yung SIM tray nito kung hybrid ba or hindi. Okay, let's check. So, ayan, good news. Hindi siya hybrid SIM card slot, meaning pwede siyang lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at yung speaker grills. And sa bibili netong Infinix Smart 10 Plus, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin tong smartphone na to. And, ilagay na natin yung free na case niya, si Maring hard case. Wala si jelly case eh. So, ayan. So, hindi ko siya marirecommend as a permanent case. Bumili agad kayo ng case nyo. Dahil tingnan nyo naman, hindi well protected yung device. Naka-expose yung gilid niya. Ayan. So, setup ko muna to. Balikan ko kayo. So, yan. Na-open na natin si Infinix Smart 10 Plus. Get ready. And, syempre, bubungad sa atin is yung kanyang punch hole display na which is napaka-okay for its price na ngayon. At buti na lang hindi siya notch display. So, si Infinix nalimutan na finally ang notch. Sana itel din, di ba? Itel, mahilig pa rin sa notch eh. So, ayan. Napaka-taas nga ng brightness niya or hindi siya okay na okay yung brightness na ito. Sa my phone, check natin yung about phone niya. So, Unisoc 7250, 4GB of RAM. Infinix Smart 10 Plus, out of the box na storage is 19 or almost 20GB na. So, 6,000 mAh battery, HD 720p, at naka Android 15 po ito. Full Android OS siya. Sa display naman, syempre, support nito is up to 120Hz screen refresh rate. So, high refresh rate tayo. Customize natin yung refresh rate niya sa settings para ma-feel natin yung pagka 120Hz niya right away. So, pwede nyo i-customize yung refresh rate niya para makatipid kayo ng battery. So, yun mga ka-J-Vlog, na na-unbox na natin si Infinix Smart 10 Plus. Next is gusto ko bigay sa inyo yung overall first impressions. Hands-on ko na dito sa device na to. So, syempre, nakapagbigay tayo ng first impression based sa kanyang specifications. Ngayon is na hands-on na natin siya. Bibigay ko na yung sa loobin ko dito sa smartphone na to. So, bago yan, tanggalin muna natin tong case niya. Ito lang isang major comment ko sa Infinix. Gawin nyo na lang jelly case. Ibalik nyo na si Mari jelly case kasi to be honest, napakapangit na itong nilalagay yung case ngayon. Mas okay pa yun sa Tecno. Like this one, the Tecno Pova Curve. Ayan o. Jelly case siya, tapos dun sa Spark 40 Spark ano yan? Dito sa sa Hot 60 Pro Plus nyo, ayan o. Ang hilig nyo dito sa ganito yung yung hard case na napakapangit. Nagka-crack yan eh. So ayan na, tinanggal na natin siya. First impression natin, unang-una, rekta na tayo display. Rekta na tayo design. Napakaganda ng design nito mga J-Vlog, ayan o. So yun nga, tulad ng sinabi ko sa unboxing ko kanina, parang ginaya niya rin yung sa iPhone 17 series na parang may square shape dyan. Parang may rectangular shape siya dito na mas lighter dun sa background na makikita niya sa 17 Pro series. Pero yun kasi may purpose. Iba kasi yung shell nun, parang may uka. Ito kasi, dinesign lang nila para siguro maano yung hype. And yun nga, kamukha niya, yung color nito is yung iPhone 16 ko. Ayan no. So, ito yung ultramarine ng iPhone 16 at ito yung iris purple ng Smart 10 Plus. Diba? Very identical lang. Kaya ito yung pinili ko talagang color kasi gusto ko yung color na itong iPhone 16 na to. And, yun nga, yung camera design, mukha siyang Google Pixel. So, combo-combo yung design nito sa Google, sa iPhone 16 and iPhone 17 Pro series na nakuha ng Infinix Smart 10 Plus na sobrang mura lang. Kaya kung gusto nyo isang smartphone na paniguradong eye-catcher sa mga ibang consumers, maganda yung suggest na ito. To be honest, sobrang excited nga akong i-unbox to kasi
unang-una talaga nagustuhan ko dito sa Smart 10 Plus yung design niya. Next yung display is all good, same na same lang din naman sa Infinix Smart 10. 6.67 inches, 120Hz screen refresh rate, HD plus 720p. Pero sana since plus version to, ginawa na rin sana nilang plus size yung screen, di ba? Para rin naman may pinagkaiba ng marami doon sa Infinix Smart 10. Pero hindi, same lang sila. And even naka-punch hole at pareho sila ng refresh rate. So when it comes sa, kunyari nakabili na kayo Smart 10, gusto nyo ba ng Smart 10 Plus? Wala silang ganung pinagkaiba, to be honest, mga J-Vlog. Pero kung gusto nyo as a secondary smartphone, o gusto nyo, total, sobrang mura lang netong Smart 10 and Smart 10 Plus. Sa halagang 8,000 pesos, meron na kayong dalawang smartphone na usually sa iba is presyo lang ng isa yan. Napakaganda rin naman i-purchase nito since yung chipset niya pareho rin sa Smart 10 na Unisoc 7250, T7250 na several times rin natin of course na test yung chipset na yan. And yun, nasahan natin sa game test natin dito, even Genshin kaya nito sa lowest settings. Kaya abangan nyo na lang din yung ating game test ito sa Infinix Smart 10 Plus. Next, yung speakers. So, sa speakers niya is pareho lang din naman sa Smart 10 na dual stereo speakers po itong smartphone na to. So, ayan siya. Isang speaker sa baba, isang speaker dito sa earpiece. And ito yung pinaka-major na pinagkaiba ng Smart 10 at Smart 10 Plus is of course the battery performance. 6,000 mAh na removable battery to. Yung Smart 10 isa sa 5,000 plus lang. Pero ang tinero nila dito is 18 watts. Again, siguro dahil sa presyo, kaya hindi nila na-meet pa yung mas mataas sa charging rate. Pero kung tinero mo to ng 18 watts sa 6K, 1 hour, 1 hour-ish nyo rin siya mo full charge. Compare pag 5K. Pag 5K kasi ang 18 watts, nasa 1 hour 30 minutes. Siguro to lagpas pa ng 1 hour 30 minutes. So yun lang. Major comment lang natin na sana at least 33 watts. Kasi pag 6K ang battery, dapat ang minimum na talaga na fast charging rate niyan 33 watts kasi napakalaki po ng battery capacity niyan. Pero dito sa Infinix Smart 10 Plus, ayun nga, expect nyo na few hours lang itatagal nyo para mag-charge dito. Pero again, 18 watts is fast charging pero hindi lang siya bagay doon sa malaking battery capacity nito. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone din na merong makunat na battery capacity, ito maganda rin i-suggest itong Smart 10 Plus dahil 6K po ang battery nito. Sa camera niya naman, pareho lang to na 8 megapixel rear at 8 megapixel front facing camera. So ito parang design lang yan. So ito talaga yung titingnan nyo nito yung main camera niya. Parehong 8 megapixel naman yan. Pero again, napakaganda nung camera design netong smartphone na to. Very attractive siya since horizontal. So ayan na kasi umuso ngayon, even the iPhone 17 Air, lahat sila pa horizontal na, 'di ba? Even nagsimula yan sa mga Google Pixel. So dito sa Infinix Smart 10 Plus, ayan, kung gusto niyo makakuha ng isang smartphone na Google Pixel parang look alike, ito maganda ring i-suggest para sa inyo. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating first impression so far dito sa Infinix Smart 10 Plus. Napakamura na device ngayon ni Infinix, kaya kung interested kayo dito, i-click nyo na itong view products natin para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, maganda pa tong Infinix Smart 10 Plus? The quick answer dyan is yes. Napakaganda na itong smartphone na to. Sobrang mura lang. Biruin mo sa halagang 4,000 pesos, makakabili ka na ng smartphone na hindi mabagal, magandang design, dual stereo speakers, malaki yung screen, naka 120Hz, and napakalaki po ng battery capacity. Again, ang major advantage lang nito sa Infinix Smart 10 at yung pinagkaiba talaga lang nila is sa battery capacity lang. So 6K battery, perfect na perfect to nga sa mga consumers na naghahanap na isang smartphone na merong makunat na battery. Lalo-lalo na sa mga sa mga consumers natin na ginagamit nila yung smartphone as a primary tool. Ito po, maganda po i-suggest dahil panigurado matutuwa rin kayo sa battery performance itong Infinix Smart 10 Plus. Kaya kung interested kayo makakuha nito na sobrang mura with special voucher up to 1,000 pesos off, i-click nyo na itong view products natin. Dito lang kayo bibili. Official store po yan ni Infinix sa online. Abangan nyo na lang po yung full review, game test, 5 reasons natin dito sa smartphone na to.